Alright, so shall we bow down our heads, close our eyes? Hallelujah, hallelujah. Ama, sa pangalan ni Jesus, muli, maraming salamat sa araw na ito na ginawa mo. Patuloy dalangin namin, Panginoon, as we celebrate your day, Panginoon, sa patuloy na pagsambat, pag-awit. Patuloy ikaw ang siyang mapapurihan, malulati at madakila. Patuloy mo anoint, Panginoon, ang song leader, the instrumentalist, the backup singer, as well as the dancers, Panginoon. Patuloy na ikaw, Panginoon, ang siyang mag-anoint sa kanila upang mapapurihan ka at malulati. And even as, Lord, as we worship you, ikaw lamang mapagtuunan namin, ikaw lamang ang malulati sa umagang ito. Kaya Panginoon, as Pastor Chris preach your word, patuloy, Panginoon, grant him your wisdom, guidance, let your word be upon his mouth. Patuloy ikaw ang siyang mataas, malulati at madakila. And as we hear your word, patuloy, Panginoon, na itago po namin sa aming mga puso't isipan, Panginoon, at ipamuhay, Panginoon, ang bawat salita na ipapahayag mo sa amin sa araw na ito. Sa patuloy na gawain, Panginoon, patuloy ikaw ang siyang malulati at madakila, mapapurihan. Sa iyo po namin pinagpapasalamat ang lahat ng bagay, sa iyo po namin titiwala ang lahat, Panginoon, sa araw na ito, O Diyos. Sa pangalan ng Jesus, ito po ang aming sama-samang dalangin. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah. Ibigay po natin ang mataas na papuri para sa ating Panginoon. Hallelujah. Nagkakaloob ng lahat ng aming mga kailangan. Nagbibigay ito ay tunay, di pababayaan, di iiwan, magpakailanman ang kabutihan.
pagmamahal mo, Lord, sa aming buhay. Sapat, tapat ka lagi, Panginoon, sa amin. Salamat, Lord, sa patuloy po namin pagsamba. Hayaan mo, Lord, may bigay po namin sa iyo dapat, karapat-dapat na papuri, na awitin na deserve mo, Lord, na tanggapin, Panginoon, at marinig po sa aming kalagitnaan. Hayaan mo, Lord, yung puso po namin, maiinda po namin, maialay namin sa iyo, Lord, na mayroong pagpupuri, mayroong pagkapasalamat sa iyong dakilang pangalan. Dahil ikaw lamang ang aming Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon, ang tangi kong mamahalin. Ikaw lamang, Panginoon, ang tangi kong sasambahin. Hallelujah. Misa pa, sabihin natin sa ating Diyos. Ikaw lamang, Panginoon, ang tangi kong mamahalin. Ikaw lamang, Panginoon, ang tangi kong sasambahin. Purihin ka, oh, purihin ka, purihin ka, ng buong puso ko, ng buong buhay ko. Hallelujah, Lord. Ikaw lamang, Panginoon, ang tangi kong mamahalin. Ikaw lamang, Panginoon, ang tangi kong sasambahin. Purihin ka, Panginoon Jesus. Purihin ka, oh Diyos, purihin ka.
ibigay natin the best na papuri sa Kanya. Uli awitin natin, bigay natin sa Panginoon yung karapat-dapat na papuri at pagsamba. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka. Purihin ka. Purihin ka. Ng buong puso ko. Ng buong buhay ko. Purihin ka. Purihin ka. Purihin ka. O Panginoon, ako'y magpupuri sa iyo ng buong puso ko. O Panginoon, ako'y nag-aalay sa iyo. Lakas at buhay, wala kang kapantay. Pupurihin ka sa habang buhay. Hallelujah! O Panginoon! O Panginoon, ako'y magpupuri sa iyo. Panginoon, ako'y nag-aalay sa iyo. Lakas at buhay, wala kang kapantay.
namin, Lord, ibigay sa iyo yung nararapat na papuri. Panginoon, wala po kaming kayang itago sa iyo. Lahat ay lantad, expose sa iyong dakilang harapan, Panginoon. Kaya Lord, sa umagang ito, sa oras na ito, nandito po kami, Panginoon, para papurihan ka, pag-alayan ka, papuri. Ayaw namin tumingin sa mga paligid, Panginoon. Ayaw namin ma-disturb, Lord, sa aming pagsamba. Ang gusto namin sa oras na ito, mag-focus kami sa iyo. Mabigay po namin ang totoo naming pagsamba. Narito po kami, Panginoon, para mag-alay ng papuri, mag-alay ng awitin sa iyong dakilang pangalan, Panginoong Jesus. Kaya, Lord, muli, tanggapin mo ang aming papuring awitin para lamang sa iyo. Hallelujah. O Panginoon, ako'y magpupuri sa iyo ng buong puso ko. O Panginoon, ako'y nag-aalay sa iyo. Lakas at buhay, wala kang kapantay. Pupurihin ka sa habang buhay. O Panginoon, o Panginoon, Ako'y nagpupuri sa iyo ng buong puso ko. O
Panginoon, salamat sa iyo. Salamat, Panginoon, sa umagang ito dahil nandito kami, Lord, hindi para mamasyal, hindi para mag-observe, but we are here, Lord Jesus, to worship you alone, Panginoon. Salamat, Lord, for you deserve all the glory and the praises. And this is all our offering unto you. Worship of praise and thanksgiving. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Natin ang Apostles' Creed. Sumasampalataya ako sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Birheng Maria, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa karoroonan ng mga yumao, at nang may 3 araw, nabuhay na magumuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto, maghuhukom ng abubuhay at ng mamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na iglesia ng Diyos, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng kasalanan, at sa pagkabuhay na maguli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Lord, maraming salamat po sa araw na to. Hipuin niyo po lahat ng may sakit. Ikaw po ang magbigay sa kanila ng mga kailangan nila tulad ng financial, physically, emotionally. Maraming salamat po sa mga buhay na ginamit niyo upang purihin ka, dakilain ka, Lord. Ikaw lang po ang siyang purihin at dakilaan ngayong umaga. In Jesus we pray, Amen. Umaga po sa ating lahat. Tayo muna po ay makakaupo para po sa ating gawain ng pagbibigay. Samahan niyo po ako na magbasa sa Deuteronomy 15:10. Give generously to him and do so without a grudging heart. Then because of this, the Lord your God will bless you all. You will bless you in all your work and everything you put your hand to. Sabi po, magbigay tayo po ng generously para sa ating Panginoon. Alam niyo po, ang mga Kristiyano po ay nagkakaroon po ng struggle tungkol po sa pagbibigay, lalo na po yung mga bago. Utos po ng ating Panginoon na pagbibigay. Amen po. Kasi once po na nagawa natin ito, na-overcome natin po yung struggle na yon, ay magiging napakaluwag po ng ating kalooban na tuwing tayo ay pagbibigay ng masaya. Ay tunay na para po tayo nabunutan ng tinik na tayo ay sumunod sa utos nito ng Panginoon. Tayo po ay umawit muna ng ating awit, yung pong iba kang magbigay, Panginoon. Di na
ay sabay-sabay na manalangin. Hallelujah. Panginoon, tunay na grateful kami, Panginoon, sa gawain nito at Diyos na saan na iyong nasustentuhan, Panginoon, lahat ng aming pangailangan. Dalangin namin, Panginoon, na bawat isa ilagay mo sa kalagayan na kami ay makapagbigay. At para naman po, Panginoon, sa mga kapatid namin, Panginoon, na wala sa kalagayan, Panginoon, na magbigay. Dalangin namin, Panginoon, na sila ay pagpalain mo, Panginoon, upang maging pagpapala din sila, Panginoon, sa iyong gawain. Lord, dalangin namin ang mga salaping ito na aming malilikom ay bigyan mo ng miracle of multiplication upang kahit gaano man kalaki, Panginoon, proyekto, Panginoon, ay nihatang mo sa amin, Panginoon. Alam namin na ikaw yung magsusupply, O Lord. Ikaw lang, Panginoon, ang tunay na ibigay, Panginoon, para po sa gawain nito, Diyos. Sa iyo po namin, Panginoon, binabalik lahat ng papurit, paglawalhati. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus, na lahat po ay magsabi ng Amen. Nung kagabi po, no, habang ako po'y naka-duty, ang sabi ko po, gabi, sabi ko, gawa na po yung sermon, ililipat ko na, no, para makagawa po ako ng presentation. Talaga po ang kaaway, ang dyablo, no, ay talaga pong sumisingit na hindi ko magawa yung kalooban ng Panginoon. Bakit po? Simula po nung ako umupo doon po sa desk officer at the same time, ano, Tactical Operating Center, o TOC po ako, wala pong tigil. Yung pong pagtawag sa Norhom, puro kaguluhan po ang nangyari sa Norhom kagabi. Puro lasing. Pag-aaway na magkapatid, binato po, no? Nagkabatuhan yung magkapatid, tinamaan po yung pamangkin. No? At the same time, nakalulungkot po na balita, mag-asawa, sinaksak ng lalaki yung babae, patay. No? Kaya po, sa totoo lang po, hindi ko makuha na hawakan yung aking pong laptop para i-transfer po ito. No? Sabi ko, Lord, sabi ko, ikaw na po ang bahala. Kaya naman po talaga nung kanina paggising ko, napakabilis nung aking po pagtatransfer. Walang kamali-mali. Talagang pinag-pray ko muna bago ko muna gawin. At ito po yung kalooban ng Panginoon kung ba't po ako nandito sa inyong harapan. At talaga po sumasabay po yung aking dinadaanan. Yung po aking shortcut na dinadaanan nakasarado po ngayon. Kaya ako umikot pa ho ng Siling Matanda. Alam nyo naman pag dumaan ka ng Siling Matanda, dadaan ka muna ng palengke ng Maplanlupa. Kaya medyo po na-delay na naman ako ng ilang minuto na dapat po ay aabot po ako sa oras po na bago po mag-umpisa. Kaya ako po'y nagpapaliwanag, pag paumanhin nyo po, no, kung bakit po kami na-late ng kaunti. At saka kausap ko po si Melvin, medyo na-delay din ng konti, kaya hinintay ko pa sa Dunkin Donut. No? Kaya sabi ko, hindi ka po daw niya alam ito. Kaya sabi ko ngayon, simula ngayon, hindi na kita sasamahan, simula sa susunod na mga linggo, didiretso ka na rito. Na po? Sige po, tayo po ay dadako na po sa ating pong pinag-uusapan, widow o balo. Na ito po ay makikita po natin sa Book of Luke, no? Book of Luke. Noong po mga kapanuhunan po ni Jesus, na ang buhay po ng isang balo ay nag-iiba ayon sa sariling kalalagayan. Ano po? Ngunit karamihan sa kanila ay mahihina, no? Walang panlipunan at pang-ekonomiyang proteksyon na ibinibigay. Ano po ibig sabihin po nito? No, hindi po katulad po ngayon na isang mga balo o yung mga walang asawa po, no? Ay meron na pong mga tumatanggap ng mga samahan o meron na po silang mga samahan, unlike noong panahon ng ating Panginoon Jesucristo na talaga po sila lang po nag-iisa, no? Walang makasama, walang isang grupo na kinabibilangan. At the same time po, wala rin po silang mga no? Pang-ekonomiyang proteksyon. Ano po ibig sabihin ng economic support? Ang ibig ko po sabihin dito. Ngayon po, kahit papano po, yung po mga babaeng balo po ay meron na pong nakukuha sa ating pong pamahalaan. Katulad po ng mga senior, kahit papano po ay meron pong pantuwang,
may cash assistance, na ibibigay. Lalo-lalo na po pag dumadating po yung mga iba't ibang mga okasyon na kung saan ay na-highlight po ang mga kababaihan, sila po yung mga pangunahing pandangal. No? At ito po ay mababasa din po natin, makikita po natin ang isang buhay ng isang babaeng balo na kung saan ay makikita po natin doon po sa Book of Luke, chapter 21, verse 1 to 4. Ano po ang sabi sa verse 1? Nung tumingin si Jesus, nakita niya ang mayayamang naguhulog ng kanilang kaloob. Lalagyan ito sa templo. Verse 2, nakita rin niya ang isang dukhang babaeng balo na naghulog ng 2 kusing. At verse 3, ano po ang sabi? Ang wika ni Jesus, sinabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit kaysa sa kanilang lahat. Diba? And lastly, verse 4, sapagkat bahagi lang na hindi nila kailangan ang kanilang pinagkakaloob, ngunit ibinigay ng balong iyon na dukhang-duka ang buo niyang ikabubuhay. Kaya very amazing po talaga. At sa ating pong kapanahunan, ay meron po kayang mga ganyang pantao tayong makikita. Meron po siguro. At ito siguro ay bilang na bilang po. No? Bilang na bilang po. Very rare. No? Talaga pong very rare na po yung mga ganito. No? Biriin nyo po, no? Para sa 2 maliit na tansong barya. Ano? O yung po yung mga sinasabing Roman, no, coins na tinatawag, silver coins, no? Yun yung sinasabi ng mga matatanda, no? Habang maiksi ang kumot, matutong, pamalukton. Naalala ko na naman sinasabi ng lola ko. At totoo po, okay, lutong-luto sa mga kasabihan pong ganyan, no? Kaya po, kung minsan ako po ay napapaisip, no? Na naalala ko po ang aking lola. Bagamat matagal na po kaming hindi na, siyempre, nawala na po siya. Namimiss ko po siya. Lalo-lalo na po yung pagising niya sa umaga. Na talaga naman po, ako po ay natutulog pa, nakididinig ko na po ng mga banda, mga alas 4, alas 5 na nag-uusap at nagkukwentuhan na po siya ng aking ina. Dahil po ang aking ina po ay nag-iisa pong babae, kaya po nandoon po yung lagi po niya pagsuporta doon sa nag-iisang anak at bunso pa. No, kaya po madalas po ang aking pong lola sa aming pong bahay. Dahil po ang aking nanay ay hindi kasipagan maglinis ng bahay. No, kabaligtaran ko po yan. No, alam po ng aking may bahay na pag marumi po yung bahay, hindi uubra, kailangan po ako yung magsalita at magbunganga. Kasi sa totoo lang po, ayoko po kasi ng marumi at hindi maayos. No, ako po'y paulit-ulit. Ika nga, kahit ako'y parang sirang plaka, ay hindi po ako magsasawa magpaalala po sa aking sambahayan. Ano po? Gusto ko po kasi laging maaliwalas ang nakikita ko para maaliwalas ang buhay, maaliwalas ang kaisipan. No? Tingnan niyo po yung mga nakatira sa Tondo. No? Kahit na sabihin mong pumunta po sila sa magandang lugar, lumalabas pa rin yung kinalakihan nilang lugar. Bakit nga po hindi ko sasabihin? May kapitbahay po kami doon. No? Napakatahimik. Sila lang po maingay. Walang ginawa. Pag nag-away yung mag-asawa, hanggang nandun, magbatuhan, kiganda-ganda ng bahay. Yung mga nakarating po sa amin, binabato yung bahay, talaga nagsisigawan po. No? Kaya po yung iba po aking mga anak, nakasilip sa bintana. No? Ay, si Yuan, natatawa ako kay Yuan. No? Si Yuan ay nakaabang lagi, no? Kung ano po yung mga matutunghayan niya at makikita niya sa lugar na yon. Ano? Naikwento ko lang po, no? Naikwento ko lang po. At yan po yung mga tunay po mga pangyayari at karanasan po natin. Sabi ko nga po sa inyo, no? Hindi po lahat na tumatayo po sa pulpitong ito, ay lahat ng sinasabi ay mga naranasan po nila, kundi iyon po ay iba po ay narinig po sa ibang mga pastor. Pero ito pong ating pong sinasabi ay base po sa ating pong karanasan. No po. Basahin din po natin yung 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Ano po ang sabi? No? Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya.
maluwag sa loob, at hindi napipilitan lamang. Sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. No? Kaya po, talaga pong makikita po natin dito, no, na nandun po talaga, ang desisyon po ay nasa atin. O ibibigay po natin ng 100%, 90%, 80%, nasa sa inyo po yan. Pero sasabihin ko po sa inyo, may karampatang gantimpala, no, kung tayo po susunod ng buong buo. At siyempre, pag kulang, siyempre yung pagpapala ng Panginoon, kukulangan din po yan. No? Gusto ko po ikwento po nung po nakaraang mga taon. Ako po gusto ko po lagi nagkukwento eh. Sa totoo lang po, nung month of October, November, December, medyo po mahirap po ang buhay. Ewan ko po kung ramdam nyo. Totoo po yan. Wala pong hindi aayon po sa akin po sasabihin. Ramdam ng bawat isa ang kahirapan. Sapagkat lalo-lalo na po nung dumating ang issue ng flood control. Kaya palang hirap ng buhay ng Pilipino eh. No, dahil merong mga ibang mga tao na makasarili, na ninanakawan ang kaban ng bayan. Sa totoo lang po, yung mga tao na yan, yung mga tiga-Pandil lang po yan, tsaka Santa Maria lang eh. Sa totoo lang po. Mga mayayaman na po mga pamilya yan, bakit sila'y nag-iisip pa ng mga ganyang mga masamang gawain? O ano ngayon? Di ba, sikat sila ngayon. Nasa TV sila lagi. Yung sikat na artista ngayon na talaga naman dati iniidolo si idol ko si Kap. Nasaan ngayon? No? Nasa kulungan. Bakit mga mayayaman at may mga apelido o pangalan na dinadala na talaga namang sikat na sikat, ay nakukuha pa nilang gumawa ng hindi naaayon sa mata ng tao at sa mata ng Diyos. Talaga pong iba po talaga, no? Pag talagang pinasukan ng dyablo, pinasukan ng kaaway, at pinasukan ni Satanas. Gagawa at gagawa ka ng hindi maganda. Sabi ko nga po sa inyo, mahina. 3 buwan. No? Ako'y namumroblema. Pero Lord, ikaw ang bahala sa akin. Napagtagumpayan mo ang lahat dito sa sanlibutan ito, ako bilang anak mo, ay kaya ko rin mapagtagumpayan po yan. Hindi kayo maniwala. No? Pagpasok ng Enero, yung 3 buwan, bawi. Bawi. No? Lord, thank you. No? Kaya may bonus pa, nakapagpagawa pa ako ng bahay. Kaya medyo pagpunta mo, pastor, medyo baka makita mo, iba na yung makikita mo, no? Hindi ko na sasabihin, surprise. Ha? Ay, wala pa. Inuhukay pa yung Poso Negro. Ay, stay yung ano. Na? Inuhukay pa. Bawi, 3 buwan. Nandoon kasi tayo ay sinusubok lang ng Panginoon kung hanggang saan yung ating pananampalataya. Kaya nga tayo may pananampalataya para gamitin. Hindi kayo maniwala 3 buwan, bawi ng 1 buwan? Sabi ko, Lord, baka talaga. Siksik, liglig at umaapaw ang pagpapala ng Panginoon. Sa totoo lang po. Ha? Ayan. Alam po nila yan. No? Alam po nila yan. No? Basta nandoon lang yung sabi nga, magbigay tayo ayon sa ating sariling pasya. Kasi kung ano yung lead ng Holy Spirit, yun ang gawin natin, mga kapatid. Huh? Kaya nga sabi ko nga, babawi ako kay pastor. Hindi ako nakabili ng ticket. No? Kahit hindi ako bumili ng ticket, so support ako. Na? Salamat po. Sa Panginoon po yan, no? Ibinabalik ko lang po sa Panginoon. Pero sabi ko nga po sa inyo, no, huwag niyo subukin, no, ang Panginoon. No? Lagi kayo magtiwala sa Panginoon. Ako nga, sabi ko nga, parang hindi ko kaya kagabi na ako umuwi na 2:00. Hindi naman ako nakatulog agad, 3:00 na po ako nakatulog. Nagising po ako ng 6:30, lulugo-lugo pa ako. No, sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng lakas. Sabi ko, bigyan mo ako kaliwanagan ng kaisipan. Ituro mo sa akin kung ano yung dapat kong sabihin dito sa mga oras na ito.
nandoon ang pagkilos ng banal na Espiritu. Kung tayo nagtitiwala lagi sa Kanya, ang Panginoon ang bahala sa atin. Basta magpagamit lang po tayo. Tandaan niyo po yan. Magpagamit lang po tayo. Sa totoo lang po. Ano man sitwasyon ng buhay po natin, no? Baliwala yan. Ang Panginoon ang bahala sa iyo. Siya ay magbibigay sa iyo ng lahat ng iyong mga pangangailangan. Kaya nga panghaba tayong umaawit po kanina, no? Ako gusto ko po talagang maging emosyonal, no? Kaya parang gusto ko pa ulit-ulit kay Pastor Memia pagkatapos po ng aking pong mensahe. Talaga namang ramdam ko. Ramdam ko. At siguro ramdam nyo rin ang presensya ng Panginoon, no? Kaya nga po nung ako po ay nabalitaan ko po na ang isa po nating kapatid na malapit na raw po magretiro, wala nang iba po, di ba? Na si Pastor Peli, no? Para po na-extend lang po yata siya. Ang nakapagkwento po sa akin ay hindi po malayo sa aking kasama. Sabi ko, ako siguro 3 taon na lang, baka siguro pwede na rin ako. Pastor na. Para pag sinabi ni Pastor na tuwing 2 linggo ka na, wala na akong katanggi-tanggi. Ano po? Diba? At baka mag-second service pa. No? Pag dumami tayo eh. No? Kaya ang ating po mga praise and worship ay talaga namang handang-handa na sa malaking church. No? Ha? Pero mo, yung drums, so nagulat ako. Akala ko yung ating organ, yung umaano. Pero, ito na pala. No? Biyaya at pagpapala po ng Panginoon po yan. Ano po? Talaga pong nandoon yung pagkilos ng Panginoon sa bawat isa sa atin. And then, lipat po tayo, no? Sa I po tayo. W-I. I myself giving, ano? Na kung saan ay makikita po natin uli doon sa Mark chapter 12 verse 44b. Ano sabi? Ngunit ibinigay ng balong ito ng dukan-duka ang buo niyang ikabubuhay. Talagang ibinigay niya. Kung siguro kung kaya lang niya talagang ipambayad pa yung sarili niya at ibigay niya yung sarili niya para maging handog na buhay, ay gagawin po ng babaeng ito. Tayo kaya bilang mga Kristiyano, talaga pong pag tinawag ba tayo, may ibibigay po natin ng buong buo ang ating buhay? Hindi na po ito pera ang pinag-uusapan po natin dito, ha? Yung pong pagtawag lang sa iyo, yung calling sa iyo ng Panginoon, bilang isang mananampalataya, bilang tinawag ng Panginoon para sa gawain ng Panginoon, ibibigay po kaya natin ang buong buo ito? Yes, siyempre. Panginoon yan eh. Yan yung pangwalang hanggan. No? Lahat po ng nakikita po natin dito sa mundong ito, sa sanlibutan ito, is temporary lang po yan. Lahat po ng gagawin natin sa Panginoon ay may mga katapat pong reward yan. Pag nasa langit na po tayo. Nasa langit na po tayo. Kaya po itong uniforme po na ito, iiwanan ko po ito, huhubarin ko rin po ito eh. Hindi ko naman pwede sabihin sa Panginoon, pag ako po ay nasa langit, naging pulis po ako. Gumawa po ako ng mabubuting gawa. Hindi nakakapagligtas po ang mabuting gawa. Sa totoo po. Kundi pananampalataya. Pagtanggap kay Kristo bilang Diyos sa sariling tagapagligtas. At kailangan ito i-share mo sa mga hindi nakakakilala sa Panginoon. Kaya nga tayo bilang mga Kristiyano, no? Magkaroon lang po tayo na isang Melvin, no? Na bunga. Ba, isang magandang accomplishment natin at maipagmamalaki po natin sa Panginoon. Hindi ko po lubos akalain na yung dating tigang, no, na talaga namang kulang sa dilig na puno, ay magkasanga, gumanda at namunga pa. No po? Alam niyo po, kahit isa pong kaluluwa na maliligtas sa pamamagitan ng mga kapatiran po natin o mga mananampalataya at tumanggap kay Kristo, ay libo-libong anghel ang mga nagpapalakpakan at natutuwa.
Kaya nga po, nung ako po ay bago po lang magpulis, sabi po sa akin ni Pastor Anthony Jeronimo, na kung saan yung pong bumati po sa akin, no, dito. Kilala po yun siguro ni Sister Sarah po yun. Alam po sabi sa akin, hanggang ngayon po ay akin pong tandang-tanda pa rin. Ano po ang sabi? Chris, yung pagiging pulis mo, gamitin mo. Kasi maraming mga pulis na gustong-gusto kang kausapin at gusto kang kakwentuhan. At yung ang pagkakataon para ipasok mo at ipakilala mo sila sa ating Panginoon. At yun na po yung talagang nangyayari ngayon. Pero noong una, hindi ko pinapansin eh. Actually, pag nagdi-discipleship kami, ay meron siyang pinapakabisadong verse, no? Hindi ko makakabisado. Iba po talaga yung natural na lumalabas sa akin. Eh. Kung ano yung natutunan ko, gusto ko yun yung itinuturo ko. Eh. Ayoko nung kinakabisado. Eh. Kasi kung minsan, nakakalimutan. Iba yung talagang naranasan mo, yung pagtanggap mo kay Kristo. At yun yung ipaparanas mo doon sa kakausapin mo. Tama po ba? Mga kapatid, meron na ba tayong target na ilapit sa paanan ng Panginoon? Baka matagal na tayong mananampalataya, hanggang ngayon ay wala tayong bunga. Ano po ang sabi ng Panginoon sa mga puno na hindi namumunga? No? Sabi sa Bible, no? Namamatay po. No? Namamatay po yung puno na yon, no? Dahil walang pakinabang. Siguro naman, hindi naman tayo kamukha ng ibang mga puno na nababanggit doon. Na tayo naman siguro ay merong, kahit pa paano, meron tayong kamag-anak, kaibigan, no? Eh, yan nga si Melvin eh. Talaga naman, hindi ko naman kilala yan eh. Actually, no? Ay force multiplier po yan. Sabi ko, lumapit lang po ako, pumunta ako sa lugar na yon, inintroduce ko yung Word of God. Eh, heto na. Siya na. No? Siya na yung talagang uhaw na uhaw. Mas lalo nung nalaman nila, dahil nga matagal kaming hinahinto na Bible study, isang gabi na ang nakaraang Sabado, yung kasamahan niya pumunta, "Oy, si Sir Panganiban pala to." "Ay, oo, ako nga," sabi ko. Kasi matagal din kami nagkita. "Namimiss na namin, baka pwede mag-Bible study na ulit tayo." Sabi ko, "Bakit?" Kasi simula po nung may sumabog doon, medyo... Kailangan pa ba may mga ganong pangyayari para ikaw ay magbalik muli sa Panginoon? Hindi na kailangan, mga kapatid. Huwag tayong magpag-ising ng mga ganong mga pangyayari. Gawin na natin yung tama at magpatuloy na tayo sa Panginoon. Pag tayo ay, no, eh talagang napakasakit. Napakasakit. Alam po yan ni Melvin. Actually, pina-invite ko sa iyo ngayon eh. Ano ba, sumagot ba sila? Tumugon ba sila? Okay. Sa mga darating na araw, bisitahin natin. I-revisit natin, no? Kasi sa mga ganong pangyayari, hinahanap nila ang Panginoon eh. Pero which is hindi dapat hindi. Oh, dapat hindi. Kasi kung minsan kaya lang tayo natatauhan eh. Pag mayroong palo ang Panginoon, huwag na tayo matauhan. No? Dahil simula nung kung totoo ang iyong pagtanggap, no? Hindi ka na kailangang on and off sa Panginoon. Dapat always on sa Panginoon. At babad sa presensya ng Panginoon, babad sa salita ng Diyos. Ayan na naman, naalala ko na naman. Kamusta ba ang inyong mga morning devotion? Nakakapagbasa ba ng salita ng Diyos, ng Biblia? Amen. About yung the others, no? Ayun, may mahabol. Parang sa bilang po na aking pong nakikita, hindi pa nangangalahati at sumasagot. No? Gising, mga kasama, mga kapatid, ano po. Nasa huling panahon na po tayo. Nasa huling panahon na po tayo. Ako po, hindi ko po na-expect na ako po ay magsasalita ng mahaba eh. Di pa ho ako nangangalahati mo kaya.
puyat pa po yan. Lead nga po ng Holy Spirit, ang ibig ko po sabihin. No? Pag lead po ng Holy Spirit, no, walang imposible sa Panginoon. No? Sige po, no? Medyo lumalayo tayo eh. Hindi pa ako nangangalahati. Ituloy po natin to, no? Yan nga po, tulad po ni Jesus, ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay para sa atin, no? Sentro na ng pananampalatayang Kristiyano, ang ibig sabihin ay kusang loob siyang namatay sa krus bilang isang nagbabayad salang sakripisyo para sa kasalanan ng sangkatauhan, no? Ano po ang sabi doon sa Luke? Sa Lucas chapter 2 verse 8 to 11. Para makita po natin kung ano ba yung tunay na kahalagahan ng I myself giving. Yung talagang ibibigay mo. Dahil ang Panginoon ibinigay niya ang kanyang sarili. Binigay niya ang kanyang buhay. Para kanino? Sa mga makasalanan. Sino yung makasalanan na yun? Tayo. Huh? Ano po ang sabi sa Luke? Chapter 8. Sa lupaing ding yaon ay may mga pastol na nasa parang na nagpupuyat at nagbabantay ng kanilang mga tupa. Verse 9, biglang lumitaw sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon na lumaganap sa paligid nila ang nakasisilaw na kaningningan ng Panginoon. Natakot sila ng gayon na lamang. And verse 10, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Ako'y may dalang mabuting balita sa inyo na inyong nagdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. At verse 11, sapagkat isinilang ngayon sa bayan ni David ang iyong tigapagligtas ni si Kristo, Panginoon. Ano po? Ganun po tayo dapat. No? Lagi tayong magkaroon ng pag-asa sapagkat ng mga nauna sa ating mga tao ay binigyan ng pag-asa. At ito ay naranasan na ang pag-asang ito ng mga nauna po sa atin. Kaya walang imposible na hindi po natin maranasan ang pag-asang ito. No? Sapagkat isinilang sa bayan ni David ang inyong tigapagligtas. Biruin nyo, parang superhero, no? Sino po yung mga nanonood dati ng mga Captain Barbell at mga kung ano-ano pang mga ano, di ba? Ang dami pong mga supernatural na mga supernatural dahil namatay po siya sa krus para sa ating mga kasalanan. Sabi ko nga po, pag inuulit-ulit ko nga po sa inyo at naaalala ko po, sabi ko nga po ng mga unang tipan, tayo po yung pong ating mga kasalanan nung panahon po, nung unang tipan, monthly po, yearly po, annual, yung pong pagdanak ng dugo o yung pag-aalay ka ng mga hayop, no? Ano po ibig sabihin, no? Para matakpan po ang iyong kasalanan within a year, no? Ay mag-aalay ka ng isang depende po sa kalalagayan ng tao. Kung ikaw po ay medyo malaki po ang lupain mo, marami kang baka, tupa, toro, no? Eh yun po. Pero pag ikaw po ay mahirap tulad ng isang babaeng balo, eh pwede na po yung mga nahuhuling mga maya-maya, no? Yung ibig sabihin hindi maya-maya pong isda, yung maya po na ibon, ha? Na basta po maialay po at maidanak lang po dugo para pagtakip doon po sa kasalanan po niya for 1 year. Pero minsanan po, no, sapagkat isinilang ngayon sa bayan ni David ang iyong tigapagligtas. Talaga ibinigay na at inalay na ni Kristo ang kanyang buhay na minsanan lang, no, na magdanak ng dugo, dumanak ang dugo para matakpan ang kasalanan iyon. At wala pong tayong gagawin kundi sampalataya at maniwala sa Panginoon. Tanggapin siya bilang Diyos at sariling tigapagligtas. Ay sapat na. Ika'y ligtas na. Hindi ka na mapupunta sa impyerno, kundi sa langit. Sa langit. Sino po pupunta sa langit? Amen. Sino po pupunta sa langit? Taas ang kamay. Amen. Tumaas na ba lahat? Aba, parang nakakatawanan pa yan. Hindi po biro yan, ha? Katotohanan po. No? Dapat pag sinabi mong ligtas ka na. Hindi na po binabawi yan.
At kailanman na hindi nababawi ng Panginoon kung totoo ang iyong pagtanggap. Kasi marami ako mga Bible study. Pag nakagawa ng kasalanan, hindi na raw sila ligtas. Bumabalik daw uli sila. Eh, hindi po totoo yung kanilang pagtanggap. No. Okay. Punta na po tayo doon sa D. Ano po ibig sabihin ng D? Delightful giving. No? Talaga naman. At ito po ay mababasa po natin sa 2 Corinthians 9, verse 7. Ano po ang sabi? Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob, at hindi napipilitan lamang sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. No po? Maliwanag na pagbibigay. Talaga pong yan po yung dapat po nating sundin. Yan po yung nasa scripture. Yan po yung nasa salita ng Diyos. Kung tayo po ay magbibigay, ano po ang sabi? No? Dapat mabigay ayon sa sariling pasya. Maluwag sa loob. Ano ibig sabihin? No? Hindi napipilitan. Walang nakaka-impluwensya. No po? Ito po ay talagang bukal sa kalooban. Ano po? Sapagkat ang pag-ibig ni Diyos ay kusang pagkakaloob. At walang pinipili at walang hinihintay na kapalit. Okay? Paulit-ulit lang pong verse pero nakikita nyo po, no, yung pagkakaiba. No? Tulad ng babaeng balo, kusang loob siyang nagbigay na walang pumilit kahit ibigay niya ang buo niyang ikabubuhay. No? Kaya kung uulitin po natin talaga, no? Talagang wala namang umimpluwensya doon sa babaeng balo. Walang nagsabi na katabi niya, huy, may ibibigay ka ba? Kung may ibibigay ka, no? Ibigay mo na lahat. Wala naman nagsabi sa kanya eh. Even yung mga anak niya siguro, no, kahit magkakatabi siguro sila, Nay, meron ka bang ibibigay? Kung ibibigay mo ba, ibigay mo ng lahat kahit di na kami makakain. Meron ba mga ganun mga tagpo? Wala naman po eh. Talagang nandoon po yung kusang loob at maluwag sa loob at hindi napipilitan yung babaeng balo. Sa nakikita ko po. Talagang kakaiba po itong mga tagpo po na ito eh. No? Kaya po tayo, no? Ganun po tayo dapat bilang mga Kristiyano. No? Sapagkat kinalugdan ng Panginoon itong ginawa at naging desisyon ng babaeng balong ito. Amen po? Amen po ba? No? Talaga po talagang very nakaka-amaze, no? Na talaga namang hindi ko sukat akalain. Sinukat na, inakala pa. Okay. Doon naman po tayo sa letter O. Optimism in giving. No, medyo wala po kasi sa Tagalog tong optimism na to, no? Pero ang kahulugan nito ay positibo at kumpiyansa sa pagbibigay. Ano? Ano po ang sabi? No? Hopefulness and confident about the future or the success outcome of something. No? Sa Tagalog po ay pag-asa at kumpiyansa tungkol sa kinabukasan o sa matagumpay na kinalabasan ng isang bagay. At ito po ay matatagpuan po natin doon sa 2 Corinthians 9 to 8 uli, no? Ano po ang sabi? Sa verse 8. No? Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay. Sino gustong managana? Amen. Siyempre lahat tayo, di ba? Bilang mga anak ng Diyos, ay iyan po ang
gusto ng Panginoon. Higit pa sa inyong pangangailangan upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Sino ang gusto laging tumulong? No? Sabi niya, pag mayroong mga taong bukas ang palad, nandoon po yung pagpapala ng Panginoon. No, nandoon yun talagang siksik, liglig at umaapaw na pagpapala. Pag ikaw ay giver. No? Napakasarap, no? Napakasarap na magawa mo, no? Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo. Alam ba ng balong ito na kayang pasaganain ang kanyang buhay? No? Ng Panginoon? No? Kaya ng Panginoon pasaganain ang buhay ng balong ito. Pero walang hinihinging kapalit yung babaeng balo. Ito po. Biriin niyo po, no? Pasaganain. Pag sinabing sagana, no? Sobra, no? Hitik na hitik siguro ko sa isang siguro isang farmer ka o isang magsasaka ka. Eh talaga namang yung ine-expect mo na expectation mo kung ilang kaban yung kalalabasan, baka doblehin ng Panginoon yun, triplihin ng Panginoon yun. Walang imposible sa Panginoon. Ako nga po, di ba, komento ko nga po sa inyo, yung 3 months, no? Isang araw, isang buwan, binigay ng Panginoon. Yung 1 quarter equals for 1 month lang. Ibinalik, binigay ng Panginoon. Sobra siksik, liglig at umaapaw. No? Napakasarap. At yun naman ang pangako niya. Napakaliwanag, oh. Magagawa ng Diyos na ating Panginoon o si Kristo na pasaganain ka sa lahat ng bagay. Higit pa sa iyong pangangailangan upang magamit ka sa pagkakawang gawa. Biro mo, channel of blessing ka, mga kasama. Channel of blessing ka. Channel of blessing ka. Yung mga ganon, ang mga palad. No? No, kailangan i-rechannel yan. I-rechannel yan, no? No? Parang TV lang yan, ano? Hindi makasagap ng signal. No? Kasi, no? Kailangan i-rechannel. Yan ang pangako ng Panginoon eh. Paano mo sasabihin na hirap ka sa buhay? Paano mo sasabihin na hindi mo kaya? Kaya kung minsan may mga assessment ako sa mga tao. Ba't itong tao na ito hanggang ngayon hirap? Financially. Pag nire-review mo yung buhay niya, kasi ako mapag matyaga ko, ano ba tawag sa pinakamagandang termino? Maano ko observant. Yan, tama. No? Nag-obserba ako. Bagamat ako'y tahimik, hindi mo alam, no? Ay tinitingnan ko na kung ano ang buhay mo. Biruin mo, no? Kaya pala hanggang ngayon, hirap na hirap. Ang pride sa sarili ay talaga walang mapaglagyan. Number 1 po yan. No? Ayaw iyapak ang paa sa lupa. Lagi nakaangot. Lumilipad. No? Kaya, alam niyo po, no? Kaya ako po ay sabi ko nga medyo iba sa ating mga kasamahang mga kapulisan. Pag nakikita tayo, Sir Panganiban, I'm very proud, no, na meron ako na itanim na tama. At nagpakita ako sa kanila ng tama. No, at gusto ko ma-correct yung mga ginawa ng mga kasamahan ko na iwas sa kanila. Merong ibang mga kasamahan ko na talaga naman palayo pa lang umiiwas na yung mga tao. Bakit? No? Nabubugbog, nagagasgas, no? Yung bulsa nila. Pastor. Yan po yung inaano natin. Pinapalitan nating mga imahe. No? Sapagkat meron po kasi silang mga ganong
magawa. No? Yan po. Maging channel of blessing po tayo, mga kapatid. No? At iyan po yung design ng Panginoon sa mga tinawag ng Panginoon at sa mga tumanggap sa Kanya at sa mga anak niya. Ang Panginoon ay napagtagumpayan niya ang lahat sa sanlibutan. Kaya tayo bilang mga anak niya ay kaya natin mapagtagumpayan ang lahat ng ito. Kaya walang dahilan para ang anak ng Diyos o mga Kristiyano ay maghirap. Makaranas ng problema. Yung problema, susiguraduhin kong kakayanin yan. Sapagkat walang pagsubok na hindi naranasan ng mga hindi nauna sa atin na hindi napagtagumpayan. Ano ibig sabihin? Napagtagumpayan nila. Kaya kaya rin natin. Kaya walang imposible sa mga Kristiyano. Lahat posible. Amen? Yes. Yeah. No? And lastly, sakto. Then natutuwa lang po ako kasi very energetic po ako. Pero kung tutusin po, dapat po inaantok na ako ngayon. Tutulog na ako ngayon. No? Kaya po, salamat sa Panginoon. Lord, thank you. Kaya nung Pastor, pagkatapos ko, kantay mo ulit, ano mo, gusto kong, ano eh, ang kinanta mo kanina. Ha? Worship is giving, no? Pagsamba, no? Ay pagbibigay. At ito po ay matatagpuan po natin doon sa 2 Corinthians 9:8. Ano po ang sabi? No? 9, 10, 11 pala muna. Napatingin ako kagad. Ay, hindi. Tama nga. Worship is giving. Worship is giving. Hindi, tama. Doon pala sa 2 Corinthians 9, 10, 11. Ano po ang sabi? No? Ang Diyos ay nagbibigay ng binhing iyahasik at tinapay na makakain. At siya rin nagbibigay sa inyo ng binhi na magpapalago nito upang mamunga ng sagana sa inyong mabuting loob. Verse 11, papasaganain niya kayo sa lahat ng bagay para lalo kayong makatulong sa marami. No? At sa gayon dadami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin sa kanila. No? Medyo nalit yung aking atake dyan eh. No? Medyo doon ko na ibuhos doon sa unang verse. Channel of blessing pa rin. No? Channel of blessing pa rin. No? And then, doon na tayo sa, sa W, sa word of widow. Worship is giving. At ito po ay matatagpuan po natin doon sa 2 Corinthians 9:12. Verse 12, ang pagtulong ninyong ito sa mga kapatid ay hindi lamang makatutugon sa kanilang pangangailangan, kundi magiging dahilan pa ng walang hanggang pasasalamat nila sa Diyos. Magaling itong aking di ba? Nakakatuwa naman. Ako sa totoo lang po, hindi ako marunong mag-gitara eh. Ako po gustong-gusto ko pastor mag-gitara. Ang problema, hindi ako matuto. Natuwa naman ako doon sa isang anak ko na bunso. Siyempre, isa na bunso. Nag-iisa lang bunso eh. Di ba? Natuto. Kaya naman natutuwa ako. Na baka may pagdating ko na pag-aki pastor na siya may tiga-gitara ako. Di ba? Di ba? May tiga-gitara ako. At meron pang kakanta. Pastor. Lagi naman merong presider, yung ina. Kompleto na. Yung mga, ito lang ang wala. No? Yung drummer tsaka yung bass. Si Yuan, hindi na marunong yun eh. Tuturuan mo. Marunong. Baldi lang alam ko kasi. Si Melvin, okay. Hindi, gumagawa po kasi siya ng motor. Siya po yung nagtatrabaho sa may pulong yantok. No, yung boundary po doon, meron pong isang gawaan po ng motor. Doon po siya pumapasok. No? Doon po siya namamasukan. Kaya po, biruin niyo po, no?
Ang pagtulong na ito sa mga kapatid ay hindi lamang makatutugon sa kanilang pangangailangan, kundi magiging dahilan pa na walang hanggang pasasalamat sa Diyos. Kasi nandoon na naha-highlight mo ang Panginoon eh. Kasi hindi mo gagawin yan dahil sa sarili mong kakayanan, kundi magagawa mo yan dahil sa kapuspusan ng banal na Espiritu. At iyon po ang dahilan. Kasi Kristiyano yan eh. Kasi tinanggap niya si Kristo. Kasi may Diyos yan sa sarili niya. No? Sa buhay niya. Kaya lumalakad siya na may kabutihang katwiran at kalooban ng Panginoon. Yun po yun eh. Nakikita po sa ating mga sarili ang ating Panginoon. Nakikita po sa ating pagsasalita ang ating Panginoon. Nakikita po sa pagkilos ang ating Panginoon. Paano mo sasabihin na ikaw pala yan, Sir Panganiban? Nakikita niyo po yung pagkakaiba po natin sa mga hindi mananampalataya. Pag sinabing Sir Panganiban, medyo may tiwala ng konti sa pulis. No? Pero pag yung iba, ay wala akong tiwala. Ano po? Ganun lang po yan. No? Ganun lang po yung illustration ko po. No? Basta lalo pag ikaw ay pastor. No? Ay, pastor yan eh. Nandun po yung tiwala, buong pagtitiwala dahil nakikita nila ang Panginoon sa bawat mananampalataya na tumanggap kay Kristo. Tandaan nyo po, no? Walang dahilan para tayo, no, ay hindi po magawa ang lahat ng ito. Ang lahat po na ito ay magagawa po natin sa tulong at kaloob ng ating Panginoon Jesucristo at sa tulong ng Banal na Espiritu sa ating kapanahunan ngayon. Kaya nga po, sabi ko nga po sa inyo, hindi ko po kayang gawin to eh. Sabi ko nga po sa inyo, tanongin nyo po. Ha? Tanongin nyo po ang aking may bahay. Sigurado po ngayong panahon na itong oras na to, sigurado ako yung antok na ho at ako'y tulog na. Pero dahil nga po sa kaloob na pinagkaloob sa atin ng Banal na Espiritu upang mapagtagumpayan ang pagod ng pangangatawan, antok, no, gawa ng kaaway, hindi ito mangingibabaw, no? O di mangingibabaw ang kalooban ng Panginoon, ang pagkilos ng Banal na Espiritu. Kaya inaanyayahan ko si Pastor Jess, no? Para tayo ay pangunahan muli, no? At damhin natin ang presensya muli ng Panginoon. At talaga naman pong napakasarap, no? Bigkasin, no? Namiss ko yung kanta ni Pastor Jess, eh. No? Sabayan natin po si Pastor para ano. Siguro mas masarap kung tayo nakatayo, talagang damhin natin ang presensya ng Panginoon. Pumikit tayo, no? Na wag po natin intindihin yung mga kasama natin o yung katabi natin, ano? Ang intindihin natin, tayo'y nakaharap sa Panginoon, nakikipag-usap tayo sa Panginoon. Sinasamba natin ang Panginoon, pinapupurihan natin ang Panginoon. Sige, Pastor. O Panginoon, ako'y magpupuri sa iyo ng buong puso ko, O Panginoon. Ako'y mag-aalay sa iyo, lakas at buhay, wala kang
mga buhay. Tunay na nadadama po namin ang presensya po ngayon. Tawad sa aming mga kasalanan. Ikaw ang pumili sa aming mga buhay. Alam po namin na gano'n pa kabigat ito. Ay ito'y aming mapagtatagumpayan. Sapagkat alam po namin na lagi ka po namin kasama habang kami nabubuhay sa mundong ito. Lord, salamat sa iyong mga salita na pinangahawakan po namin. Gano'n mang kahirap ang aming maranasan, Panginoon. Alam po namin mapagtatagumpayan po namin ang lahat ng ito. Salamat sa banal na Espiritu na patuloy na pumupuspos sa amin, na patuloy na nagbibigay sa amin ng lakas, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Tunay nga pong napakabuti mo, aming Ama. Wala po kami ibang papupurihan at sasambahin, kundi ikaw po lamang, Panginoon. Sa inyo po namin ibinabalik ang lahat ng kapurihan, ang lahat ng karangalan. Sa matamis na pangalan ng Panginoong Hesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen.